Sa bawat tahanan, may laging nauuna. Hindi sa tagumpay, kundi sa pagod. May isang natutong gumising kahit hindi pa tapos ang gabi. Isang pusong sinanay na huwag magreklamo kahit sumisigaw na sa bigat ng pasan. Hindi ito kwento ng pagpili. Ito ay sapilitang pagtanggap ng responsibilidad na hindi mo kailanman hiniling. Habang ang iba'y natutong mangarap, may isang natutong magbilang ng barya, ng utang, ng araw, bago muling mawalan. Sa bansang ito, ang kahirapan ay parang apelido. Pinapasa, minamana, at kapag ikaw ang nauuna, ikaw ang unang magdadala. Sa itaas, may mga bibig na busog sa pangako at mga kamay na naliligo sa pondo. Sa ibaba, may mga sikmurang kumakalam, pero sinasabihang magtiis muna. Magtiis hanggang kailan? Hanggang kanino? Hanggang sa tuluyang maubos ba ang sarili? Sa bawat taas ng presyo, may isang pangarap ang nauurong. Sa bawat balitang ninanakaw ang bayan, may isang katahimikan ang nadaragdagan. Hindi dahil wala kang boses, kundi dahil sanay kang maunang umunawa kahit ikaw ang lugi. May mga likod na hindi na marunong umupo, mga balikat na hindi na marunong bumitaw. Dahil kapag bumigay ka, may madatapak at ikaw ang huling pwedeng bumagsak. Sa bansang ito, ang pagiging responsable ay parusa at ang pagiging tapat ay luho. Hindi ka bayani, hindi ka rin tamad. Isa ka lang sa mga taong ginawang panangga sa sistemang palpak. Pero pakinggan nyo ito. Hindi habang buhay mananatiling tahimik ang mga nauuna. Darating ang araw na ang pagod ay magiging galit at ang galit ay magiging tinig. Hindi na kami mauuna sa sakripisyo. Mauuna na kami sa paniningil, sa hustisya, sa dignidad, sa karapatang mabuhay nang hindi kailangang maunang masira. Dahil ang mga nauuna ay hindi isinilang para lang magtiis. Pinanganak din kami para mabuhay.